second selection blessings ng ating sitaw. Shout out sa ating harvester. Iduka. Kaduka ang harvest sitaw. Oh, so thank you Lord. So increase na. Time check 10:30. Oh, so thanks God. Sa blessings. Snack time. So tapos ito na yung mukha ng ating sitaw. May sinubukan ako guys. I don't know if na try ninyo, no? Kinunan ko ng dahon dito lang muna. Hindi ko alam kung effective ba to or ano. Kasi ano, fungus yung problema. Tapos ulan. Pero carry pa to. Kasi bata pa. Update 42 days ngayon. So second selection ng ating sitaw variety Star Premium F1, no? Tapos nasa bubong na, no? So again may mga portions na pang ilan pa. Ayan dahon, fungus, no? Di pa marami. May mga portions din extremes na pagbunga niya, no? So thanks God. No, first harvest ano lang 48.5 kilos. Tapos presyo 50 price na yan. Laking tulong na, no? Pangdagdag. Tapos management natin dito. So last yung unang ulan nag-granules tayo, no? So ito yung management, paano mapanatili yung sanga, at saka ito yung management, paano magparami ng bunga. Again dito sa sitaw, pag maraming sanga maraming bunga, no? Tapos dapat itong mga tugkay na hinaharbisan mo, na dapat hindi siya yun bang mag-continuous lang, no? Kasi may mga ano yan, no? So maging bulaklak din yan, tapos maging bunga, no? So nag-granules tayo, gilid-gilid, pinch by pinch, mga 20 to 30 granules lang, konti-konti dito sa gilid, no? So mix 1:1, 16-20 plus triple 14, no? So yan ito yung problema sa niyo guys, daming maputol. Doon may naputol na hulugan, bunga at saka dahon sa niyog, no? Pakiha jok, no? So tapos yung spraying dito, no? So again dito is ano yung problema dito sa sitaw. Shoutout sa nagtanong, ano ba yung insecticides para sa pod borer, ayun bang para sa mga bunga, no? Para sa mga bulaklak na para matuloy ay hindi kakainin ng mga uod, no? So again dito tayo kukuha ng binhi, no? So may mga pinahinog tayo, tatlong maikling rows dito rin, hindi na tayo bibili, no? So may mga nahihinog na dito. First bunga, ito yung mga first bunga niya. Ito yung pang demo, yun bang gusto mo magpakita ng maraming bunga yung sitaw mo, mula baba hanggang taas, pang demo, huwag mong harbisan. Oh yan, yung bunga niya mula dito sa lupa, mga hinog na, no? Hinahayaan natin kasi dito tayo kukuha ng seeds, hindi na tayo bibili, no? So dyan
Ganyan yung mukha hanggang sa taas, no? So bunga, paangat, lumit bunga, tapos bulaklak yung sa taas. I don't know kung makita nyo ba, no? So doon sa uod, anong insecticides na gagamitin natin o ginagamit natin, no? So meron tayong mga pakiti dito, no? So fungicides na ginagamit natin, ito Galileo tsaka Luna Sensation, kasi madalas yung ulan, no? So yan yung fungicides. Yung insecticides natin, Kutitso, mix tayo ng ito, Mitomil. Minsan nagwa Wild Kid, pero pareho lang yan, Mitomil yung laman. Tapos ito, Marshall. Yan yung ginagamit natin, Marshall, Kutitso. Tapos kung sa area ninyo, again, iba-ibang area, iba-ibang mga insecticides, iba-ibang kakayanan, no? So dito is dating ampalayahan sa mga matatapang na yung ano, mga oo dito. May nangulot. Okay lang yan, no? So aside dyan sa mga insecticides na gamit natin, no, if maraming mayroon tayong makikita ibang parang walang effect or walang impact yung ginagamit natin, so pwede tayo mag-alternate. Ano-anong mga pwede? So dito, Prebaton, no? Kutitso, Prebaton, pwede gold. Depende kung kaya pa yung mga uod sa gold dyan sa mga areas ninyo, no? So pwede Binibia, pwede Exalt pag kailangan, no? So that dito sa atin is inuunti-unti muna, no? So yung pinaka ano natin, yun bang gusto mo ng diretso-diretsohan talaga, is mag-exalt ka. Pero sa akin is hindi muna tayo, later na. Check muna natin ano yung progress, no? If necessary, doon na tayo mag-exalt. That's best for kahit anong klaseng uod, no? So again, dito tayo kukuha ng binhi. Tapos foliar, dito nakatry tayo one spray, isang spray. Pero again dito, pag maganda yung nag-nutriband tayo, isang beses lang. Kasi again dito is pag maganda lang yung tanim mo, maganda lang lupa, maganda yung paglago, foliar is not necessary talaga. Dagdag gastos lang yan, no? So of course, kahit ano ring magandang tanim, kahit anong foliar din yung spray mo, maganda talaga din yan ang results. Bakit? Maganda na yung tanim mo, no? So insert din na kailangan. Again, iba-iba tayo ng paraan. Sa atin is yan yung mga ginagawa natin, no? So ito yung mukha, ito yung hindi hinaharbisan, tatlong maiikling rows. Dito tayo kukuha ng binhi. So ganyan yung mukha, yung bunga niya paangat, no? Tapos bulaklak. So dito, kung mapansin niyo, parang hindi masikip kasi malayo tong planting distance natin, no? Pinapakita natin last, no? Yan, kung titingnan mo dito, tapos layo na, lampas 1 meter pa, no? Tapos dun sa kabila, medyo malapit-lapit, mga 30 to 40. Pero yung kasi double row to, no? Pero malayo yung agwat, no? So medyo malayo, may kalayuan talaga, no? So tapos yung frequency of spraying at saka abono dito. So frequency of spraying, ganitong edad, kasi ano na to guys, prone to uod. So best mag-spray is 2 times a week ka,
para di ka mapasukan, kasi sayang, maganda na yung paglago, no? Maganda na yung pagbunga, tapos pag napasukan ka, maging sayang lang yung kagandahan ng paglago, tapos malalagas lang kasi napasukan ka, no? So tapos doon naman sa, again pinahinog natin, doon naman sa abono. So dito is last pakain natin, may granules pa, no? So 7 to 10 days mag granules tayo. So depende sa bunga, so ngayon yung mga harvest natin is mostly dyan pa yan sa lupa, no? So medyo umaangat. Kung may nakuha man tayo dito na side, ay ilan pa lang, no? So mostly is yung mga sumasayad pa. So by next succeeding harvestan, andyan na si Magic Inting. Tapos na harvest si Magic Inting sa sa Ampalaya, no? So next harvestan, ito na yung mga kukunin natin. So by next week, expected natin mas marami na again sa atin. Sana yung presyo ay at least makapangdagdag sa ating ibang recovery sa ating mga losses, no? So sana at least manatili yung price. Kung bababa man, di naman bang sobra na aabot ng G's. Dito sa sitaw guys, mahirap kasi may times na umabot ng 5, no? Yan yung sa atin, sa ating area, 5 per kilo. Yan yung masaklap, no? So kaya sa atin is kung magtanim, isa yan sa mga practical tips natin. Pag magtanim tayo ng sitaw is parang research na rin, no? Kung ano ba yung mga tinatanim nila. So yan sa mga practical tips natin paano tumama sa presyo. No, so yan lang, yan yung management, effective management dito sa sitaw. Again, may bubong na, mabot na sa bubong ang ating mga sitaw. Thanks God, no? Tapos kung makikita natin, may mga, dahil nakatap prone, may mga bagong sanga na siyang lumalabas. So yan yung paraan natin, no? Paano natin maparami pa ang mga bunga niya, no? So nag-top prone tayo, tapos may mga lumalabas na mga sanga dito rin sa gilid, may lalabas din yan. So at least magtuloy-tuloy. Ilang kilo do? Bilak buka ka punog do ha? Ha? No, so again, update sa ating sitaw. Second selection. Thank you Lord. At least marami-rami na, no? So thanks God. Ano to guys, 1 and 3/4 kilo na Star Premium. Tapos yung problema dito guys, daming niyog, may maraming shaded. So dito if open space pa lahat, ito yung maganda sa sitaw, no? Gusto mong maganda yung results, dapat open area talaga. So dito sa mga lilim, mahina yan, mahina yung paglago, mahina yung pagbunga. So yan yung disadvantage, no? So yun lang, maraming salamat. Pa rin si Jupila Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo pa nagsaba. Kaya manoon pa ko. Maraming salamat and God bless. Sulod ito nagtulok bantal lang Thank you Lord.